Now, balik tayo sa tanong. Kung kayo ho ba naniniwala na ang Office of the Vice President ang pinakamataas na posisyon sa ating bansa? May sumagot po ng opo, may sumagot ng big no, may sumagot ng VP is useless, nope, nope, no, Senate and Justice of Supreme Court. Okay? Ang Court at Congress daw. Okay? Ito ho yung sagot, mga kababayan. Huwag ho kayo magugulat, ha? So we have three branches of the government: executive, legislative, judiciary. Okay? Ang namumuno po sa kanila, sa judiciary, is the Chief Justice. Sa House of Representatives po ay ang Speaker of the House. Sa Senate, ang namumuno sa kanila ang Speaker of the House. Okay. Alin po ba ang mataas? Ang Speaker of the House o ang Senate? Tanong ko po yan sa inyo. Quiz yan. Quiz number 3. Ngayon, ang isa sa Executive Department is the President. Ang Vice President po, mga kababayan, ay bahagi lamang ng Executive Department. Ito pong tatlong branches, Executive, Legislative, Judiciary, wala pong nakahihigit o nakakaangat sa kanila. Pag sinabi po nating pinakamataas o may pinakamataas, pangalawang pinakamataas, ibig sabihin po, subordinates po nila ang legislative at judiciary. Tama? Hindi po totoo yun. Okay? Co-equal po sila eh. Co-equal branches of the government. Hindi po ba tama yun? Ngayon, dito po sa Congress na binubuo ng House of Representatives at ng Senate, tinatawag na upper house, Congress po, House of Representatives is the lower house, wala rin pong mas nakakataas sa kanila sa isa't isa. Co-equal din po sila ang Senado at ang Kongreso. Okay? Katunayan po, kung ano man ang kanilang mapagdidiskusyonan, na let's say panukalang batas na ang dapat ang hati ng buhok ng mga kalalakihan, pag ganito na, hindi na pag ganon, pag ganito na. So, kung nanggaling po ang proposal na yan sa Senado, kailangan yan pag-usapan din sa Kongreso. At kung mag-iba ang kanilang version, mag-uusap silang dalawa bicameral conference. Okay? So, etong 24 senador, kukuha ng representatives. Ang 315 senators, kukuha ng representatives, pantay ng bilang. Mag-uusap sila para ayusin yung differences. Until they come up with one single version. Okay, na aaprubahan nila pare-pareho sa lower and then sa upper house o sa upper chamber. Kapag approve na yan nila pare-pareho, akyat na po ngayon yan sa Office of the President for signature. Okay, this is how it works. Wala pong nakakataas sa kanila sa Senate at sa House of Representatives. Sa three branches of the government, wala rin pong nakakataas. Si Chief Justice, hindi po pwedeng may-aring maging pinakamataas. Ganun din itong mga leader ng legislature natin, hindi rin po pwede. Ang presidente ng Pilipinas, hindi rin po pwede na maging nakakataas sa legislative at sa judiciary. Okay? Meron pong tinatawag na overlapping functions. Ibig sabihin, ito po ay kanilang tungkulin na unique lamang sa kanila na nakakaapekto sa ibang departamento. Katulad ng Korte Suprema. Yung ginagawa ng judiciary, ng executive, ng legislative, kaya nilang sabihin, stop, kasi labag sa ating saligang batas. Hanggang dun lang naman. Okay? Hindi po utos ito. It's like a reminder na, uy, may batas tayo, nagkakamali na kayo. Executive Department naman, ang makakaapekto naman sa judiciary. No, pagka yung judiciary natin, salbahe, tambalustay rin. O, pwedeng, i-veto ko yung budget nila. I-veto ko yung panukalang batas para sa kanilang ginhawa sa buhay. Di ba? Hindi ko gusto yung batas na ito.
Kasi one-sided kahit na may opinion na ganyan ang Korte Suprema. Ganon. Sa Legislative Department naman, sige, gawa kayo ng mga batas, sasabihin naman ng Executive Department, o sige, pagdating kami ang mabubukulan dyan, kami ang mahihirapan sa pagpapatupad, ibivito ko yan. O kung aprubahan niya naman, naging batas, sasabihin ng Presidente, for now, I am suspending the implementation of this law. Executive Department, ako magpapatupad, hindi ko muna gagawin for certain reasons. Walang magagawa ang Kongreso at ang Korte Suprema doon. Nakita niyo yung unique functions itong tatlo? Wala hong pinakamataas sa isa't isa dyan. Meron lang silang unique functions nila na nakakaapekto sa ibang mga bahagi ng departamento. Okay? Which is kailangan natin para magkaroon po tayo ng tinatawag na check and balances. Alright? Now, pag-usapan natin, Executive Department. Ang Vice President po, hindi po ito pangalawang pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Ito po ay katulad lamang ng isang cabinet office. Okay? Na nasa ilalim ng Office of the President o nasa ilalim ng Presidente. Hindi rin po pwedeng sabihin na itong Vice President ay kapantay na itong Presidente ay kapantay ng Vice President vis-a-vis. Hindi po pwede yun. Kailan pa nangyari na ang spare tire ay magiging kasing pantay ng functioning na gulong, na ginagamit na gulong? Diba? Spare tire nga eh. Walang pakinabang, dekorasyon, tambay lang. Ang kailangan lang gawin dito, laging handa pag kinailangan. Yun lang, wala na pong iba. Okay? So hindi ho totoo yung sinasabi nila Marcoleta, ng sino pang kongresista dyan, ng ibang mga vloggers na, o ng mga abogado na ang Office of the Vice President, ang second highest. Diba? Ang second highest position in the land. Kagaguhan po yan. Sa tanga, oo, ang sagot doon. Hindi ko kayo sinasabihan na, kaya nga niluturo ko sa inyo to eh. Okay? Kasi pag sinabi nating second highest position yan, sino ang lowest? Di ba? Correct, Criselda, bicameral conference po, or BICAM ang tawag doon. Yung Congress at saka yung Senate magmi-meet para mag-usap, magkaroon sila ng isang version ng kanilang, ng isang panukala para ma-approve nila pare-pareho and then dalhin sa Presidente for signature para ito po'y maging batas. At ipatupad ng Presidente ang ginawa ng mga mambabatas na batas. Okay? At kung nakita naman ng Korte Suprema na meron itong butas, obligasyon po nilang sabihin na ang inyo pong pinanukala at inaprubahan na maging batas ay hindi po makatutulong sapagkat ito po ay butas. Okay? Kaya, tigil yan. Sabi ng Constitution, labag. Di-stop yun. Okay? Ganun ho yun. Kumbaga, dalawa lang yan. It's either voidable law or void ab initio. Kapag walang basihan sa Constitution natin, void ab initio yan. Okay? Pero kung meron na mga basihan, pero mali lang talaga yung interpretation nila, kaya po nonsense labag sa Constitution, ipapawalang bisa ng Korte Suprema, walang bisa ito kasi labag ito. Yung inyong paniniwala, rationale nyo why created this, and why the President signed this, parehong mali-mali yung sinasabi ninyo. Kasi mga tanga kayo pare-pareho, then ang sabi ng Constitution ay ganito, ganyan. And therefore, walang bisa itong inyong ginawa. Ganun lang po yun. Diba? That's the power of, or the principle of checks and balances. Okay? Kaya ho, correct, Teresita. Tama ho yung ginagawa ng Kongreso. Kasi sila po yung tinatawag na merong power of the purse. Nasa Article 6 yan ng ating Constitution. Sila po ang Kongreso ang tatanggap ng submitted yung NEP, yung National Expenditure Program para sa susunod na mga taon. Hindi ba, Chris Ulo? Shoutout sa iyo. Yan. So, isang sa kapatid nating vloggers yan. Magaling yan. Diba? So, ganun ang takbo doon. Titignan ng Congress within 30 days kasi kailangan pag-open ng bagong session, in 30 days, isasubmit yan ng Presidente ng Pilipinas. Ang lahat ng pinagsama-samang
requested budget ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, including the judiciary, including the House of Representatives and the Senate. Iisa yan lahat. Si Presidente lang ang magsasubmit na ito yung aming kahilingang pondo, 6 point something trilyones. Ang gagawin ng Kongreso, isa-isahin nila yan, hihimay-himayin yan. Yung mga budget na to. Pero para saan ito? Ganito ba? Pero meron tayong ahensyang ganito yung ginagawa. O baka pwede na ilipat natin yung pondong hinihingi mo sa kanila na para masiguro lang na mataas ang inyong utilization rate, masiguro natin na yung tao hindi maliligaw, di ba? Masiguro natin na na may pondo kayo para sa ganitong proyekto. Kayo hindi kayo mapapagod, i-refer nyo lang. Nakatulong na rin kayo nun. Di ba? Ganun lang. Okay. Did Kimbo discuss whether they didn't approve yung kanina, pinaliwanag ni Kimbo yan. Bakit po naging 733 lang? Nakita po kasi nila na may mga duplication na ginagawa na ang DSWD, katulad ng ICE, tapos yung sa indigency sa Department of Health, na mga nangangailangan ng medical assistance. So yung pondo na hinihingi ng OVP para sa dalawang yan, inilipat po nila respectively sa DOH at sa DSWD. So yung requested amount ng ng DSWD para sa ganitong proyekto o para sa ganitong taon nila, lahat po yan bubusisiin din yan. Okay? And then isasama itong gustong mangyari ng Kongreso diyan sa budget ng OVP na hinihingi nila, na ililipat sa DOH o sa DSWD. Okay? Kaya mini-mislead ni Sara, mga fans niya, doon sa pagsabi niyang inililipat ng congressman yung mga budget proposal nila. Yung binawasan at dinagdagan pero pondo pa din naman niya yon. Correct. Or hindi lang po niya talaga naiintindihan ang proseso. Palagay ko doon lang hindi niya naiintindihan ang proseso. Kasi kung nakakaintindi ho siya, hindi ba pare, Chris Ulo, hindi siya magkakamali diyon sa sa confidential fund na napakadaling intindihin kasi may guidelines. Okay,